train set na gagamitin sa linya ng PNR Clark Phase 1 o ang linyang tatakbo mula Tutuban hanggang Malolos, Bulacan. Dahil binubuo ito ng 8 train cars at may habang 160 meters, kakayanin itong makapagserbisyo sa 2,228 pasahero kada tigil ng tren sa bawat istasyon o higit 1 milyon sa isang araw. Ayon sa Department of Transportation, ito na ang pinakamahabang electric multiple unit train set sa buong bansa. Mas mahaba pa ito sa LRT-1, LRT-2, MRT-3 at MRT-7 at may bilis itong 120 kilometers per hour. Kaya tinitiyak ng DOTR na mas magiging seamless, hassle-free at efficient ang pagbabiyahe ng mga sasakay dito. Mas magiging komportable rin ang pagbabiyahe ng mga PWDs dahil may nakalaang espasyo sa loob ng tren para sa kanila. Ayon kay Transportation Secretary Arthur Tugade, ang mga proyektong katulad nito ay nakakatulong upang mapabuti ang mass transportation sa bansa, partikular na dito sa Metro Manila. Ang mahalaga ho yan kasi makakatulong sa decongestion. Sa pangalawa, mapaparami yung mga sasakay. Pangatlo, ano mas gusto mo, sir? Magbabiyahe ka ng 1-2 oras, makapunta ka sa Clark, o makabiyahe ka ng 35 minutes to 40 minutes. Ito ho kahalagaan yan. Kaya nga, sa kahalagaan ng proyektong ito, dapat hindi humantala yung implementasyon. Dapat tuloy-tuloy lang. Nasa 50% na ang completion rate ng PNR Clark Phase 1. Sa panahon na matapos ang proyektong ito, magiging 30 minuto na lamang ang travel time sa pagitan ng Tutuban, Maynila at Malolos, Bulacan mula sa 1 oras at 30 minuto. Samantala, nagkaroon din ng contract signing sa pagitan ng DOTR at ng Japan International Cooperation Agency o JICA para sa karagdagang 38 8-car train sets na gagamitin para sa 147 kilometer na North-South Commuter Railway Project. Ito ang Cebu-Cordova Link Expressway o CCLEX na makikita sa bayan ng Cordova, Cebu at tumatawid sa Mactan Channel. Ito ngayon ang tinaguriang pinakamahaba at pinakamataas na tulay sa buong bansa. Sa haba nitong 8.5 kilometers na pinagsamang kalsada, viaduct at tulay, mauungusan na nito ang San Juanico Bridge, ang ilang dekada mang namayagpag bilang pinakamahabang tulay sa bansa. Ang pinakamataas naman na bahagi ng Cable Stayed Bridge na ito ay may taas na aabot sa 51 meters. Kapag matapos ito, para ka nang tumatawid sa mga tulay na makikita sa Thailand, China, Hong Kong at Japan. Nakakamanghangang ito ay pagmasdan at hindi mo sukat akalain na pwede rin pala itong magawa dito sa ating bansa. Ang tulay na ito ay nagkakahalaga ng mahigit 30 billion pesos. Nasa 70% na ang konstruksyon nito at inaasahan na bago matapos ang taon ay kumpleto na ang tulay. At ito na nga ang kauna-unahang expressway na makikita sa labas ng Luzon. Ngunit alam niyo ba, Solid Archers, na isa lang ito sa mga flagship bridge projects ng Build program ng pamahalaan. Nariyan din ang Bataan-Cavite Link Bridges na magbibigay daan upang mapabilis ang biyahe mula Central Luzon hanggang Southern Tagalog Region. Ito ay may haba na 32 kilometers na tatawid sa katubigan ng Manila Bay mula Naik, Cavite, dadaan ng Corregidor Island patungong Mariveles, Bataan. Ang Davao-Samal Bridge na ilang taon na rin naging usap-usapan ng mga taga-Mindanao kung ito ba ay maisa sa katuparan pa. Ngunit noong pagpasok ng taong 2021, formal nang pinirmahan ng Pilipinas at China ang commercial contract nito upang pasimulan ang massive project. Ang Panay de Maras Bridge na kasalukuyan na rin pinag-aaralan ang pagpapagawa ng matagal ng pangarap ng mga taga-Western Visayas. At narito rin ang Pangil Bay Bridge na tatawid naman mula sa Tangub, Misamis Occidental hanggang Tubod, Lanao del Norte. Kasalukuyan na itong ginagawa at nagkakahalaga ang proyektong ito ng 7.3 billion pesos. At kung buong tulay lamang ang pagbabasehan, ito ang tatanghaling pinakamahabang tulay sa bansa sa haba nitong 3.7 kilometers. Ang tulay na bahagi kasi ng CCLEX sa Cebu ay nasa 390 meters lamang. Mas malaking bahagi nito ang viaduct at kalsada. Ngunit ganun pa man, parehong gahiganting proyekto ito ng gobyerno na malaki ang maitutulong sa
takbo ng transportasyon, ekonomiya at turismo ng bansa.